May tanong sa akin, ang mahirap naman po sa OLA ay papautangin ka 5,000 ang nakasaad sa utang. Pero ang darating sa borrower ay 2,400 lang. Tama po kaya yon? Dahil pag ibinalik ay 5,500 na. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Itong video po natin ay natataon po. Kasi po, naglabas, di ba, ang SEC ng panibago pong Memorandum Circular number 14, Series of 2025, which was effective nung April 1. Ito po yung didiscuss po natin, para po mas maintindihan natin kung ano po ba yung tamang interest rate. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating po magsisiksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niya pong mensahe. So, sabi nyo nga po, itong mga OLA na to, is mahirap sa kanila, papautangin tayo 5,000 pesos yung nakasaad, pero 2,400 na lamang po yung natatanggap po natin. Tapos, pagbabayaran, is 5,500 po, which is maling-mali po yan. Okay, bakit? Ito po, basahin natin. Section 3 po ito nung SEC, Memorandum Circular number 14, Series of 2025, which is effective po ito nung April 1, 2026. So, ito po yung Section 3. Okay? Prescribed ceiling. Applicable ceiling on interest rates and other fees for specific loans offered by FCs and LCs are imposed for the covered loans. Number 1, a nominal interest rate ceiling equivalent to 6% per month, equivalent to approximately 0.20% per day. Number 2, an effective interest rate ceiling equivalent to or not more than 12% per month, equivalent to approximately 0.40 per day for loans that do not exceed the amount of 10,000 pesos with a tenure of up to 4 months, which shall include the nominal interest rate along with all other applicable fees and charges. Example po niyan is processing fees, service fees, notarial fees, handling fees, and verification fees, among others, at kung ano-ano pa po. But excluding fees and penalties for late payment and non-payment. Number 3, a cap on penalties for late payment and non-payment at 5% per month on the outstanding scheduled amount due. Number 4, a total cost cap of 100% of the total amount borrowed applying to all interest, other fees, and charges and penalties regardless of the time the loan has been outstanding. Napakaliwanag. Nakita nyo, ang maximum po na po pwede lang singilin sa atin ngayon is 12% na lamang. Yan po yung effective interest rate. Yan yung tinatawag na EIR. Okay po, dati kasi is 15%. Ngayon po is binawasan po nila ng 3%, so ginawa na lamang pong 12%. At ang nakapaloob po doon, ito ililiwanagin natin. Kasi itong mga bugok na to, kagaya po doon sa sinampul po ninyo, nakita nyo 5,000 po, yung pinahiram sa inyo. Pero magkano na lang ang nakuha ninyo? Di ba? Ang katumbas is 52% po. Yung ibinawa sa inyo, nakita nyo mga kawalang yaan. Biro nyo 52% na po ibinawa sa inyo. Tapos magbabayad pa kayo ng 5,500. Meaning may additional pa siya na 10%. So ibig sabihin, 52% plus 10%, that's 62%. Sobra-sobra po. Yung nahiram nyo 5,000, meaning kasama siya. Doon sa 10,000 pababa. 7 days lang sila. Diba? Which is supposed to be 0.2% lamang po.
Diba? 0.2 times 7, yun lamang po dapat. No, yung sisingilin sa inyo. Kita nyo kawalang yaan yung mga yan. Diba? Biruin nyo ha. Kasi po, dun sa 12%, liliwanagin ko sa inyo, sa 12% po, kasama dun yung nominal interest rate. Okay? So, meaning, 12% minus 6% yun po yung nominal. So, may 6% na lamang po sila. No? Na po pwedeng ikarga para po dun sa kung ano-ano klaseng fees na sinasabi nila. Yung processing fee, yung mga handling fee, yung may internet fee pa yata yan, o kung ano-anong fee na yan. May VIP fee pa yata. Oh. 6% na lamang po dapat yun. Kasi may nominal interest rate yan na 6% eh. Oh, ano ginagawa niya mga bugok na yan? Di po ba? Tingnan niya ginarga sa inyo, 52% yung kinaltas. Oh, kung ano-anong klaseng fee yun. Definitely. Tapos dadagdagan pa niya. Di ba? Ng 10%. So 62%, abay, sobra naman yan. Baka sinusunog na sa kung saan yung kaluluwa niyan. Di ba? Ewan ko tong mga to. Sobra-sobra ho, no, yung sinisingil ho sa atin. Okay? Napakaliwanag po dun sa memorandum. Okay? Na pag 10,000 pababa, okay, ang maximum po is 12% lamang. Okay? Ang kasama po doon is yung 6% na nominal. So 6 siya. So may 6% ka pa para doon sa processing fee, handling fee, notarial fee, o kung ano-anong fee po na gusto nilang ilagay doon. Basta po ang maximum lamang po is 12%. Okay, now, hindi ho natin, no, masisiguro na lahat yan ay susunod. Kasi po, nakita nyo naman, nung nakaraan, meron na yan eh. Yung 15% po na effective interest rate. Nasunod ba? Hindi po. Ang ginagawa kasi ng mga bugok na yan, no, ginagawa nila ng paraan, nakala kasi nila, makakaloko sila. Tingnan nyo ha, dun ho sa inyo kasi, tingnan nyo ha, ang nakasaad po sa utang po ninyo is 5,000. Pero babayaran po ninyo is 5,500. Para pinalalabas nila, 10% lamang po yung kinarga nila. Oh. Okay, kinarga nila 10%. Which is, kasi 12%, dati 15%, di ba? Pero mali, ibinawasan kayo ng 52% eh. So meaning, 62% ang kinarga sa inyo. Di po ba? So, kumbaga inililiko nila eh. Di ba? Ako po yung nananawagan sa SEC na napakarami po no, na mga legitimate na lending din po ito ha, tsaka mga legitimate na online lending apps. No, hindi lang po ito dun sa mga bugo katabusadong online lending apps. May mga gumagawa po 'yan. No, pakiano ho natin, talagang pusigihin natin na mahuli yung mga gumagawa po nito. Kasi po, biruin nyo, gumagawa ho kayo ng paraan para po maayos ito ng mga bugo katabusadong online lending apps. Diba? Hindi naman sinusunod. Oh. Ang nagsasuffer po, itong mga natin, mga consumer po, mga nangihiram, mga kliyente. Biruin nyo, binibigyan na po natin ng negosyo itong mga online lending apps. Oh, di ba? Tapos wawalang yain pa tayo. At ang masakit dyan, hindi pa sinusunod yung The Truth in Lending app, which is kailangan fully disclose po sa kanilang mga customer or client yung kanilang hiniram. Paano babayaran yan? Kung hindi nila alam kung magkano yung mga charges, di ba? Kaya nga ho sila nakakapag-charge ng ganyang kalalaki. Kasi ho, hindi natin alam. Biglaan na lang tayo didisbursan. Lalong-lalo na yung mga bugo katabusadong online lending apps. Naku po. Sus Mariosep. Napakawawalang yan yung mga yan. Nandun pa lang kayo sa apps, nag-fill out pa lang kayo. Pag naibigay nyo na yung pangalan nyo, yung inyong cellphone number, at nalaman nila na yung cellphone number po na yon is connected sa e-wallet. Ako, papadalang ka na yan. Without you understanding yung loan na ibinigay sa'yo. O, di ba? Yan ho, mahirap sa kanila. Tsaka hindi ho nagka-credit investigate yan. Hindi nagbe-verify yan. Hindi rin nag-evaluate yan. Biruin nyo, estudyante. Walang trabaho. Plain housewife. O, bibigyan. Ano ho ibabahid ng mga yun? Pinahihirapan lang nila yung buhay ng mga tao na yun eh. Di po ba? Which is maling-mali. Hindi ho dapat ganyan. No, kaya nga ho ako nananawagan ho sa SEC na talagang bantayan. Kasi ho, mawawala ho yung kumbaga yung essence ng paghihirap po ninyo, no, ng mga taga-SEC po natin na gumagawa po ng ng mga ganyang klase ng memorandum para maayos. Tapos itong mga bugo katabusadong online lending apps, ganyan ang gagawin. Di po ba?
Now, baka mamaya may magtanong po, wala bang ceiling above 10,000? Wala pa po. Okay? But definitely po yan, ginagawan po yan. No, antayin po natin. Hindi naman ho kasi po pwedeng karaka-raka anuhin yan dahil alam naman ho natin ngayon nasa krisis po tayo. No, doon sa mga kababayan po natin kung may mga sasakyan, tako. Ayan na naman, may dagdag na naman po tayo itong susunod na linggo. Talaga namang napakahirap po ng buhay ngayon. Kaya kung talagang hindi niyo naman kailangan lumabas, wag na kayong lumabas. No? Huwag na kayong maglalaboy. May mga sasakyan ho dyan. Ako, grabe. Napakahirap po ng ngayon, ng gasolina. Lalo ho ng krudo. Napakamahal. No, doon po sa nagpadala ng mensahe na to, ito ho gawin po ninyo. No? Kung ano ho yung nakasaad doon sa ceiling, yun lamang po ibayad po ninyo. No? Kasi yan, sobra-sobra na ho yan binayad yung sa inyo chinarge sa inyo Pero mo, kinaltas na yung 52%. Tapos, magbabayarin pa kayo ng 10%. Aba, 62% yun. Diba? Hindi ho tama yun. Maling-mali ho yan. I-report nyo po yan sa SEC. Pwede naman po yan online muna. Ngayon, pagka nagka-oras na ho kayo, pumunta ho kayo sa opisina ng SEC kung kaya nyo pumunta. Okay? Kasi po, importante yan na i-complain natin. Kasi pag hindi ho natin i-complain yung mga yan, wala pong magiging aksyon ng SEC dyan. Kahit naman po sa ibang mga government agency, ganyan din Kasi sinasabi nila, ang dami yung nagsasabi, wala doon ginagawa ang SEC. Hindi ho, may ginagawa ang SEC. Okay? Parang ibang government agency yan. Kung hindi ho kasi tayo magsusumbong, paano nila malalaman? Di po ba? Basic sample po. LTO. Di ba? Akala nyo ho ba lahat ng may driver's license, maayos magmaneho? Hindi po. Napakaraming bugok dyan. Beating the red light, pumapasok sa one way, di ba? Kung walang magsusumbong, wala, hindi ho mahuhuli ang mga yan. Ngayon, tayo po, as consumer, pagka tayo po winalangya, inabuso, di po ba, i-report po natin. No? Para po ma-actionan ng mga sangay ng gobyerno na nakakasako po sa pagpautang. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity to na imbitahan po sana kayo na pag-isuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang!